Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pagkatapos magmukmuk at umiyak na umiyak ni Amaya ng ilang oras sa silid niya, ay naisipan niya lumabas at abangan si Glenn sa gate. Sa isang tipak ng pangdekorasyong batos siya umupo, katabi na naghihingalo ng halaman na hindi dinidilig ni Maring. 2 oras na yata siyang nakaupo roon, pero wala pa rin siyang balak pumasok sa bahay, kumain, o uminom man lang ng tubig. Desidido siyang abangan ang pag-uwi ni Glenn at Maring. Makakatikim sa kanya ang 2 ulupong na yun. Parang dinudurog ang puso niya kapag naiisip niya naglalambingan ang mga ito. Buwisi talaga. Mariing hinimas niya ang mga dahon. Hello! Nagtaas siya ng muka. Si Jano ang nakita niya. Gaya ng dati ay nakabisikleta uli ito. Umibes ito na bisikleta at hinigain niyon ito sa bangketa, saka ito umupo roon. Ang lalim yata ng iniisip mo. Kumusta ka na? Dito ka nga. Itinuro nito ang katabing espasyo nito. Lumipat siya roon. Malungkot ka? Tiningnan niya ito. Dahil sa tanong nito ay lalo siyang nalungkot. Inakbayan siya nito. Kaya mo yan. Lahat naman tayo may problema. Parang hindi ko kaya ang problema ko. Ang sakit-sakit. Shh, isipin mo na lang na kaibigan mo ko. Kaya mo naman siguro yun, 'di ba? Bahagyang lumuwag ang dibdib niya dahil sa paglalambing nito. Tumango siya. Good, good. From now on, magkaibigan na tayo. Halika, pasyal-pasyal tayo. Hinawakan nito ang isang kamay niya. Ha, tsura mo lang, Glenn. Kung kaya mo magtaksel, kaya ko rin. Mas malapad yata ang kaha ni Jano kaysa sayo. Matanong ko pala, anong work mo? Tanong nito. Naglalakad na sila at akay-akay nito ang bisikleta nito. Ha? Wala, dito lang ako sa bahay, sagot niya. Os, ang sabi mo, nabili mo yung bahay mo. Paano mo yun nabili kung wala kang work? Ano kasi, may boyfriend ako na English. Siya yung bumili ng bahay ko. May boyfriend ka? Tumango siya. Ang kaso, inakit siya ng katulong namin. Marami yatang pera ang boyfriend mo. Aakitin nga siya. Foreigner ba? Oo, pero Pilipino ang nanay niya. Duke ang tatay niya. Duke? Sa England lang may ganun ah. Taga roon siya, si Abelardo. Marami nga siyang pera. Tumango-tango ito. Ang ibig sabihin, siya ang nagsusustento sa iyo at sa pamilya mo. Oo, sagot niya. Problema nga yung katulong niyo kung ganun. Gusto mong tulungan kita? Pag-usapan natin bukas kung okay lang sa'yo. Napatitig siya rito. Tutulungan mo ako? Ang bait mo talaga. Magkaibigan na tayo, 'di ba? Ang magkaibigan, nagtutulungan sa mga problema nila. Kung ako ang magkaproblema, hindi mo ba ako tutulungan? Tutulungan, syempre. Hanggang tainga ang pagkakangisi nito. Ginaya niya ito, kaya nangisian sila nito. Pero unti-unti naglaho ang ngiti niya nang mamataan niya pagdating ang sasakyan niya. Lula niyon sina Glenn at Maring. Base sa mga anyo nito, sa tingin niya ay may unawaan na ang mga ito. Automatikong kumapit siya sa braso ni Jano at kumendeng sa paglalakad. Nagkunwari siyang masaya at walang napansin. Tingnan mo ang asal sa loob ni Glenn. Gusto niya kausapin o sanyasan man lang si Amaya na may problema sila. Pero sa halip na umuwi ito dahil nakita sila ni Maring, nilagpasan pa sila nito at kumendeng. Anong nakita nito sa lalaking kasama nito na mukhang callboy? Halata namang inuutulang ito ng lalaking iyon. Ang ikinagagalit niya ng husto ay parang wala itong nakita. Hindi man lang sila sinalubong nito. Paano niya bababalaan ito? Ipinatapon ni Maring ang SIM card niya bago sila bumalik sa bahay. Pagbaba nila ni Maring ng sasakyan, isinulubong sila ni Melody. Sinabihan siya nito na mag-empake. Nakabantay ito at si Maring sa kanya habang ginagawa niya iyon. Pagbalik ni Amaya mula sa pamamasyal nila ni Jano, isinulubong siya ni Melody sa gate. Seryoso ang mukha nito. Halika ate sa loob, mag-usap tayo. Binalingan siya ni Jano at nagpaalam ito. Sige Jano, papasok na ako. Tumango ito. Nagkumustahan muna at si Melody bago ito nagpaalam. Magkakilala pala ang mga ito. Doon na lang tayo sa kwarto mo mag-usap, sabi sa kanya ni Melody. Napilitan siyang tumango.
Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan. Magkasabay na umakyat sila sa kanyang silid. Isinara agad nito ang pinto pagpasok nila. Hindi na babalik si Abelardo o si Glinsan Garcia. Nagtana na sila ni Maring. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, saan nang galing ang pera mo? Nagulantang siya sa sinabi nito. Nanginig yata ang buong katawan niya. Nagtanan? Kauuwi lang nila ah. Ang tanong ko ang sagutin mo, ang sabi ko, hindi ka mayaman dati. Yumaman ka lang dahil kay Abelardo. Pero walang Abelardo, palabas nyo lang pala yun ni Glinsan Garcia. Niloko nyo kami. Bakit? Umiling-iling siya. Hindi nagtanan si Glenn, babalik siya. Hindi na nga sabi, pasinghal na sabi nito. Nag-hysteria na siya. Hindi pwede, hindi ako papayag. Mahal ko si Glenn. Niyugyug nito ang mga balikat niya. Huminahon ka. Sasapakin kita riyan eh. Tumigil ka. Itinikom niya ang kanyang bibig pero kumawala pa rin doon ang iyak at tili niya. Hindi pwedeng si Maring ang gusto ni Glenn. Kasalanan niya kung bakit nangyari yun. Bakit ba kasi siya sumamang mamasyal kay Jano? Kaya pala hindi man lang siya binati ni Glenn. Hindi niya kayang tanggapin iyon. Isinalias siya ni Melody sa kama. Kung gusto mo makita uli si Glenn, sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit may pera? Bakit mo kaming niloko? Bumalikwas siya sa kama at sinunggaban ang cellphone niya sa tukador. Tatawagan niya si Glenn. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya habang dumadayal. Hindi na makontak ang number ni Glenn. Out of reach daw. Ano? Tanong nito. Napamaang siya dito. Hindi ko makontak si Glenn. Kung gusto mo nga siyang mahanap, tutulungan kita. Pero magsabi ka muna ng totoo. Magkapatid tayo. Dapat magkakampi tayo. Hindi dapat tayo naglilihim sa isa't isa. Hindi ba ate? Napatitig siya dito. Na mga sumunod na sandali ay namalaya na lang niya ang nagtatapat dito. Bumalikwas na higa si Amaya. Basang-basa siya ng pawis pero nanlalamig siya. Hindi niya alam kung galing siya sa pagtulog o gising na siya kanina pa. Ang alam lang niya ay may mga magnanakaw sa bahay niya. Naramdaman niya ang yabag ng mga ito mula sa iba't ibang bahagi ng bahay. Papatayin silang lahat ng mga ito. Hindi siya papayag na mangyari yun. Kailangan niya mag-isip para malipol ang mga ito. Bumaba siya ng kama at patiyad na lumakad patungo sa tokador. Nanginginig ang buong katawan na kinuha niya ang cellphone. Tumawag siya sa guardhouse ng village at sa pinakamalapit na presinto. Mabuti na lang, tiniyak ni Ate Arlene na nasa cellphone niya ang lahat ng numerong iyon bago ito umalis. Nang maisip niya ito ay bigla niya itong na-miss. Napahikbi siya. Simula na naman iyon para maisip niya ang mga masakit na pangyayari sa buhay niya. Hindi talaga siya mahal ni Glenn. Ipinakita sa kanya ni Melody ang larawan nito at ni Maring. Magkayakap at halatang masaya ang mga ito. Napahagulhol na siya. Anang gwardya. Hello? Ipiniling niya ang kanyang ulo. Humikbi siya at saka pabulong na nagsalita. Nandito na sila. Nasa loob sila ng bahay. Papatayin nila kami. Anong sinasabi mo, Miss Candava? Si Amaya ba to? Number nyo ang nasa caller ID. Hindi niya ito pinakinggan. Mga magnanakaw, marami sila. Meron sa bubong. Tulungan nyo kami para nyo ng awa. Nasaan po kayo? Dito sa kwarto ko. Nasa labas sila. Marami sila. Naririnig ko sila. Huwag po kayo lalabas ng kwarto. Baka po armado sila. Darating na po kami. Ia-alerto na rin namin ang mga pulis. Tinawagan din niya ang istasyon ng pulis at inulit ang sumbong niya. Sa pagkakataong iyon ay sumigaw na siya. Nandito na sila! Papatayin kami! Bilisan nyo! Marami sila! Ganoon na lang ang kaba ni Glenn nang makita niya ang dalawang mobile patrol at mga security guards na sumugod sa bahay ni Amaya. Pumasok agad sa isip niya na may nangyari dito. Alam niya kung gaano kabayolente sina Melody at Delphine. Baka napag-initan uli ng mga ito si Amaya. Ipinatapon ni Maring ang SIM card niya sa utos din daw ni Melody para siguradong hindi niya makontak si Amaya. Sa kamalasan, gaya ng karamihan, wala siyang ibang listahan ng mga numero sa SIM card niya. Umatras siya mula sa pinagkukubilhang halaman nang makita niyang bumaba ng mobile ang mga pulis. Hindi siya pwedeng makita roon ng kahit sino dahil tsak na pag-iisipan siya ng masama. Bawal na siyang magpakita sa village. Nalaman lang niya iyon noong nagdaang linggo. Pupuntahan at kakausapin sana niya si Amaya pero hinarang siya ng mga gwardya. Ipinagbawal daw ng pamilya Candava na papasukin siya sa village. Noong una ay gusto na niyang sumuko, lalo na at may iniasikaso rin siyang mga personal na bagay. Pero nanaig ang pag-alala niya
sa kalagayan ni Amaya. Sa pagpapanggap niya bilang Abelardo, nasaksihan niya kung paano ito tratuhin ng pamilya nito. Nakita rin niya ang tunay na kulay ng mga iyon. Siya lang ang kaibigan ni Amaya. Walang ibang magmamalasakit dito, kaya delikado man at kung mahuhuli siya ay sa kalabosan na naman ng bagsak niya ay pumuslit pa rin siya sa village. Sa phase 3 siya pumasok. Kaunti pa lang ang mga residente doon. Nagpatubo siya ng kaunting balbas at bigote at sa kaniya ginaya ang porma ng mga karpintero doon. Nakalusot siya sa gwardya. Hinintay muna niyan dumilim bago siya palihim na nagtungo sa bahay ni Amaya. Iniisip pa niya kung paano akyatin ang bakod nang marinig niya ang sirena ng mga pulis. Nasa kaliwa siya ng katapat na bahay ni Amaya. Nakatago sa punong bahagi ng landscaping ng may-ari. Bumukas ang gate ni na Amaya. Mula roon ay lumabas sina Melody at Arnel. Kinausap ng mga ito ang mga pulis. Napakamot si Arnel pero mukhang panay ang paliwanag ni Melody. Hindi nagtagal ay nakipagkamay si Melody sa mga ito. Sumakay na uli sa mobile patrol ang mga pulis. Pasensya na po, malakas na pahabol ni Melody. Biglang lumabas si Amaya. Nagimbal siya sa hitsura nito. Magulo ang buhok nito. Malaki ang inihulog ng katawan nito. Payat na nga ito noon ay lalo ito nangayayat ngayon. Nang tamaan ng liwanag ang mukha nito, nakita niya nangingitim ang ilalim ng mga mata nito. Naghisterya ito. Alam ko, nandito sila. Narinig ko sila, papatahin nila tayo. Papatahin nila ako. Pabalikin niyo ang mga pulis, hindi ako nagsisinungaling. Hinawakan na tila inalo ito ni na Melody at Arnel. Sumilip din sa gate sina Marisa at Delphine. Ipinasa ni Melody si Amaya sa nanay nito. Nagwala si Melody kaya kinaladkad ito ng nanay nito papasok sa loob ng bahay. Sumunod naman si Arnel. Naiwan sina Melody at Delphine sa tabi ng gate. Kitang-kita niya nag-high five ang magkapatid. Parang tumawa si Delphine. Sumanyas naman ng shh si Melody. Ilang sandali pa ay pumasok na rin sa gate ang mga ito. Inalabas niya ang bagong cellphone niya at tumawag sa guardhouse na nakita niya nakastencil sa gamit at service strike ng mga ito. Huwag sanang kapusin ang load niya. Nagkunwari siyang residente doon. Pupusta siyang hindi lang siya ang tatawag at magtatanong ng ganoon sa mga guardia ng village. Boss, anong gulo kanina sa tapat namin? Bakit may mga pulis? False alarm sir. Pasensya na po kung medyo nabulabog kayo. Tumawag po kasi ang security ni Miss Candava. May mga magnanakaw raw sa kanila. Wala naman. Bakit siya tatawag kung wala? Na-check bang mabuti ang premises? Baka nakatakbo lang ang mga magnanakaw. Naku, hindi ho sir. Mukhang, kasi, lasing yata si Miss Candava. Kinumpirma ng mga kasama niya na wala naman silang nararamdamang kaduda-duda. Sure daw sila dahil nagkakwentuhan pa sila. Hindi nila alam na tumawag ng pulis si Miss Candava. Lasing? Para po kasi may sira si Miss Candava. Noong isang araw, tumawag na rin siya rito. May malaking aso raw na nakawala sa village pero wala naman. Wag ho kayong mag-alala sir. Ako na ho ang sisiguro sa inyo na walang gumagalang magnanakaw dito. Sige, pero mag-ikot-ikot na din kayo uli ha. Oo sir. Salamat. Tumalilis na siya bago pa magronda ang mga gwardya. Hindi siya makapaniwala naglalasing at napapraning si Amaya. Ano ang nangyari dito? Dahil ba dinamdam nito ng husto ang pagkatanan di umano nila ni Maring? Kung iyon nga ang dahilan, kailangan na nilang magkausap. Iniabot ni Melody kay Amaya ang isang Tetra Pak juice at 2 pindoras. Ang mabuti pa, inumin mo na itong gamot sa sakit ng ulo, sabi nito. Nagugutom ako, daing niya. Mamaya ka na kumain. Hindi pwedeng isabay sa pagkain ang pag-inom mo ng gamot. Kapag bumuti ng pakiramdam mo, kung gusto mo, sasamahan kita sa mga pulis para sabihin mo sa kanila na maayos ang nakita mo kagabi. Hindi ko naman nakita. Narinig ko lang at naramdaman. Marami sila. Pero hindi na siya sigurado kung totoo o panaginip lang sinasabi niya. Hindi na siya sigurado sa maraming bagay. Hindi na niya matiyak kung kailan siya huling kumain. Parang lagi siyang tulog at minsan kahit gising siya, para pa rin tulog ang pakiramdam niya. Parang kumikilos siya na nakahiwala ang kanyang katawan sa isip niya. Minsan, ayaw na niya mag-isip dahil ang dami niya naiisip at parang ayaw niyang tumigil sa pagkilos at mabilis sa mabilis ang pintig ng puso niya. Bagay na nagbibigay sa kanya ng sobrang takot. Para kasing mamamatay na ang pakiramdam niya. Ganoon na rin yun, kailangan magbigay ka ng statement sa mga pulis kasi nagpapabaya na sila. Dahil kamo sa ingay ng sirena nila kagabi, nabulabog ang mga magnanakaw na yon kaya nagtakbuhan. Naniniwala ka sa akin?
Oo, pati yung mga pulis naniniwala sa'yo. Hinihintay nila ang statement mo kaya uminom ka na muna ng gamot. Isinubo nito sa kanya ang 2 tableta. Dadalhan kita ba ang pagkain mamaya? Ayusin mo na ang sarili mo. Sasamahan kita sa presinto. Salamat ha. Pasensya na kayo. Hindi ko kasi maintindihan ang pakiramdam ko. May sakit na yata ako. Depressed ka lang dahil kay Glenn. Lilipas din yan. Hayaan mo na sila ni Maring. Maligaya na sila. Nag-text nga kagabi si Maring eh. Masama raw ang pakiramdam niya. Baka raw buntis siya, kaya nagsusuka siya. Excited na raw ang maging tatay si Glenn. Bumuntong hininga ito. Akalain mo yun, magkakaanak na sila. Masaya na sila kaya hayaan mo na sila. Move on. Natutop niya ang bibig at impit na umiyak. Tama na yan, pero hindi niya magawang pigilin ang kanyang mga luha. Hindi na talaga siya babalikan ni Glenn. Magkakaanak na ito at si Maring. Ano ba? Baka mamaya maisipan mo magpatiwakal dyan. Tiningnan niya ito. Gusto ko nang mamatay. Hay nako, yung ganyan hindi sinasabi. Ginagawa na lang. Pagkasabi nito niyon, ay lumabas na siya ng silid niya. Humiga at namaluktot siya sa kama. Ayaw niyang maligo. Ayaw na rin niyang kumain. Kahit masakit ang sikmura niya ay hindi niya gusto malapatan ng pagkain ang bibig niya. Gusto na niyang mamatay para magsisi si Glenn. Mumultuhin niya ito. Hindi niya ito patatahimikin dahil ipinagpalit siya nito kay Maring. Hindi na kita bati, Glenn. Umiiyak na sabi niya. Suminghot siya para mabawasan ang bara sa ilong niya. Hindi ko ibibigay ang pera mo. Ang sama mo, Glenn. Ang sama-sama mo. Dahil sa kakaiyak niya ay hindi agad niya narinig na tumunog ang kanyang cellphone. Nang rumehistro iyon sa pandinig niya ay wala siyang ganang sagutin. Makulit lang ang tumatawag kaya napilitan siyang hagilapin ang cellphone sa sahig. Lo, sagot niya. Amaya, makinig ka. Natigagal siya. Nanaginip ba uli siya kaya naririnig niya ang boses ni Glenn? Ayoko na, ayoko na. Sumigaw siya. Amaya, napapaano ka? Si Glenn ito, makinig ka sa sasabihin ko. Hindi ako naniniwala. Niloloko mo ko. Nananaginip lang ako. Magkita tayo ngayon 4:00 sa SM Fairview. Doon sa kinainan natin noon. Natatandaan mo? Importante ang sasabihin ko sa'yo. Huwag mong sasabihin maski kanino na makikita tayo. Naiintindihan mo ba, Amaya? Hindi! Ayoko na! Ayoko na! Nanggigigil sa inis at desperasyon na pinindot niya ang end call button sa cellphone. Pagkatapos ay namaluktot uli siya sa kama. Naalala ni Glenn na nakalista sa planner ni Attorney Bruwal ang numero ni Arlene. Pinuntahan niya ang abogado at itinanong dito ang numero ng kaibigan ni Amaya. Tinawagan uli niya ito at kinuha rito ang numero ni Amaya. Sinabi na rin niya ang mga pangamba niya. Nang tawagan niya ito at nagsisigaw sa kabilang linya ng cellphone, tinawagan uli niya si Arlene. Pinakausapan niya ito na tawagin ito ni Amaya. Baka galit lang talaga sa kanya ang huli dahil sa mga maling akala nito. Nakausap mo ba? Pasigaw na tanong niya. Hindi nga eh. Ayaw niyang sumagot. Tinawagan ko rin sa landline. Tulog daw sabi nung sumagot. Si Melody ata yun. Hindi mahilig matulog si Araw sa Amaya. Baka nga kung ano na nangyayari sa kanya. Hindi mo ba talaga siya pwedeng puntahan? Ilang beses na rin siyang tumawag sa landline ni Amaya. Iniiba-iba niya ang kanyang boses pero iisang sinasabi na nakasagot sa kanya tulog si Amaya. Napabuntong hininga siya. Bawal ako sa village eh. Kapag ipinapulis nila ako, mas mahihirapan akong malaman ang nangyayari sa kanya. Luluwas ako riyan, Glenn. Nag-aalala na rin ako. Ilang gabi ko na siya napapanaginipan. Parang kapatid ko na rin siya at malaking utang na loob ko sa kanya. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Ikaw ang bahala, Ate Arlene, pero gagawa pa rin ako ng paraan para malaman ang nangyayari. Subukan mo rin tawagan uli siya. Oo, Glenn, wag nating pabayaan si Amaya. Tayo lang ang mga kaibigan niya. Oo, Ate Arlene, gagawin ko lahat para kay Amaya. Pagkatapos silang mag-usap ay lumabas siya ng mall. Naglakad-lakad muna siya para makapag-isip na mabuti. Sa kakaisip niya ay hindi niya napansin ang bunto ng putik at basura sa tabi ng kanal. Nalubog doon ang mga paa niya. Mabuti na lang at medyo natuyo na ang araw ng putik na galing sa estero. Gayunman ay kailangan pa rin niyang labhan ang mga sapatos niya. Ikiniskis niya ang kanyang mga paa sa gutter nang mapatitig siya sa bunto ng putik. Ayoko na pagod na ako, ayoko na. Napakurap-kurap siya. Napadiretso siya ng tayo na maalala niya ang nakita nila ni Lucio isang gabing magkasama sila.
Iyong babaeng pinagtutulungan at isinusubsob sa putik ng mga kaaway nito. Puno ng putik ang mukha ng babaeng iyon habang umiiyak at sumisigaw ng sinisigaw ni Amaya kanina sa cellphone. Nanariwa din sa alaala niya ang anyo ni Amaya na masubsob ito sa chocolate fountain. Batid na niya ngayon kung bakit siya natigilan noon. Gumapang ang kilabot sa katawan niya sa realisasyon. Tama, ang babaeng isinubsob sa putik at si Amaya na subsob sa tsokolate ay iisa. Nanalo sa loto si Amaya, kaya yumaman. Parang tumigil sa pag-inog ang mundo. Binigay niya ng tiket ng loto ang babae na subsob sa putik. Kung ganoon ay, kailangan niya makausap si Amaya para masagot ang mga tanong niya. Naghanap siya ng payphone at tumawag siya sa bahay ni Amaya. Iniba niya ang kanyang boses at hindi si Amaya ang hinanap. Si Marisa ang sumagot sa kabilang linya. Si Delphine, tanong niya. Delphine! Malakas sa tawag nito. Hindi na nito itinanong kung sino siya. Nakaupo si Amaya sa sofa at nakamasid kay Ate Arlene at sa kanilang pamilya. Naririnig niya ang pinag-uusapan ng mga ito pero hindi siya interesado. Wala siya nararamdaman na maski ano. Nang dumating si Ate Arlene ay natuwa siya. Niyakap niya ito at parang ayaw na niyang pakawalan. Pero hindi nagtagal ang ganoong pakiramdam. Pagkatapos lang uminom ng juice na inhanda ng nanay niya ay nawala na uli ang sigla niya. Ayaw na niya lumabas kasama si Ate Arlene pero wala rin siyang interes sa tumanggi. Mula nang magtanan si Glenn, nagkaganyan na si Amaya, sabi ni Melody. Hindi na rin siya nagkakakain, segunda ng nanay niya. Lagi siya natutulog. Ang sabi ng isang kumari ko, senyalis daw iyon ng depresyon. Napagkasunduan namin na kung magtatagal siyang ganito, ipapasuri na namin siya. Gawin niyo kung anong palagay niyo ay makakabuti kay Amaya. Hinawakan ni Ate Arlene ang isang kamay niya. Sa ngayon, isasama ko muna siyang mamasyal para maarawan siya. Baka sakaling sumigla siya ng kuunti. Mabuti nga at dumating ka, Arlene, sabi ng nanay niya. Sabay sulyap kay Melody. Tutuloy na muna kami. Pinatayo na siya ni Ate Arlene at saka inakay sa pinto. Hinabol sila ni Melody. Nasabi na pala sa amin ni Amaya ang totoo at naiintindihan namin siya. Tila natigilan si Ate Arlene. Humigpit ang pagkakahawak nito sa kamay niya. Iyon palang nakuha mong pera sa kanya pag-usapan natin bago ka bumalik sa probinsya. Tumango si Ate Arlene. Lumabas sila ng gate. Isinakay siya nito sa taxi na naghihintay sa kanila. Hindi mo man lang sinabi sa akin na ipinagtapat mo na pala sa kanila ang lahat. Waring nagtatampong sabi nito. Hindi siya nagsalita. Nakatitig lang siya sa labas ng bintana. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Hindi pa rin siya umimik. Hindi ko rin alam. Alam mo ba kung saan tayo pupunta? Tiningnan niya ito. Gusto na niya magsalita pero para napakihirap iyong gawin. Gusto ka makausap ni Glenn kaya pupuntahan natin siya ngayon. Mag-usap kayo. Umiling-iling siya. Ayaw niya makita si Glenn. Ayaw niya marinig ang boses nito dahil hindi siya mahal nito. Marami kang hindi nalalaman. Makinig ka sa mga sasabihin niya. Ayoko! Nagkamali ako, Amaya. Sa kagustuhan mo magsimula ng bagong buhay, binaliwala ko ang mga nararamdaman ko nang kunin mo ang pamilya mo. Naging makasarili ako. Pinaniwala ko ang sarili ko na magiging masaya ka na. Patawarin mo ako kung iniwan kita. Pero maniwala ka, hindi ito ang ginusto ko para sa'yo. Hindi ito ang nasa isip ko noong ipahanap natin ang pamilya mo. Hindi ko pa rin alam kung ano yung pamilya na sinasabi mo, Ate Arlene. Sabi niya, pakiramdam niya ay ibang Amaya ang nagsasalita. Iyong Amaya na ayaw na niyang kilalanin. Maraming problema ang Amaya na iyon kaya palagi lumuluha. Napapagod na siyang umiyak. Pagpasok ni na Amaya at Ate Arlene sa isang silid sa hotel ay nabuglawan nila si Glenn. Agad na niyakap siya nito. Para may kumurot sa damdamin niya pero kapag pinansin niya iyon ay mananaig sa kanya iyong Amaya na gusto na niyang iwan. Kanina pa siya ganyan, sabi ni Ate Arlene kay Glenn. Baka dahil doon sa juice na ininom niya kanina. Sinunod ko ang bilin mo. Hinayaan ko siya makainom noon na kaunti pero pasimple ko rin siyang inawat. Ang sabi sa akin ni Delphine ay halo-halo ang mga pinaiinom nila kay Amaya gaya ng Valium at ibang mga gamot sa depresyon. Wala silang pakialam kung magkasakit si Amaya. Inupo siya nito sa kama at hinagod ng kanyang buhok. Magkahalong tuwa at sakit ang nadama niya sa ginawa nito. Huwag na natin siyang ibalik doon, Glenn. Madedemanda tayo ng kidnapping. Bumuntong hininga ito. Hayaan muna natin makatulog si Amaya. Baka mamaya, pagising niya, ay pwede na siyang kausapin. Tinanggalan siya nito ng mga sapatos, inihiga sa kama, at saka siya kinumutan. Gusto niyang itanong dito kung nasaan si Maring, pero wala siyang lakas para gawin yun.
Tahimik at nagpupuyos ang kalooban ni Glenn nang pagmasdan niya si Amaya. Lumabas si Ate Arlene para maghanap ng doktor na pwede nitong isama sa hotel para suriin ang kondisyon ni Amaya. Napagkasunduan nila iyon dahil sa hindi normal na kilos ni Amaya at sa sobrang pagkahulog ng katawan nito. Naalala niya ang naging pag-uusap nila ni Delphine. Naisama niya ito sa bahay ng kaibigan niyang tsuper na kinuntsaba niya sa paglabas niya. Sinat up nila ang isang silid doon para magmukhang kuta ng mga adik. Nagkalat sila ng mga aluminium foils, lighter at water pipes. Isipin mo Delphine, my man, kung didikit ka sa akin, hindi ka na mahihirapang umiskor. Pinaglaruan niya sa daliri ang maliit na plastic na naglalaman ng dinikdik na tawas at kaunting gawgaw. Ginaya niya ang kilos at pananalita ni Kiko kapag inuuto siya nito. Isang text mo lang sa akin, may bato ka na. Bakit ka ba interesado kay Amaya tol? Tanong nito. Mukhang nagdududa ito pero takot na ma-offend siya. Panay ang tingin nito sa maliit na plastic. May binabala kayo kay Amaya. Hindi niyo siya pinalalabas ng bahay at hindi niyo kinakausap sa akin sa telepono. Mahalaga sa akin si Amaya. Wala siyang balak magsinungaling kahit sa kagaya nito pagdating sa damdamin niya para sa kapatid nito. Kung sasabihin mo sa akin ang lahat na nangyayari, hindi lang magiging madali ang buhay mo tol. Sisigurihin ko rin na bibigyan ka ni Amaya ng pera at pwede mo nang iwan ang pamilya mo. Magiging malaya ka na kay Melody. Bad trip nga yun eh. Nagkakasundo ba kayo? Ilang sandaling tinitigan siya nito bago nito sinimulang ikanta ang lahat ng balak ni Melody kay Amaya. Ang gusto ni tatay ay nakawin ang pera ni Amaya at papirmahin ito sa isang kasulatan. Pero tumutol si Melody. Dapat daw ay makuha namin sa legal na paraan ang kayamanan para walang maghabol. Pero takot si Melody kay Arlene. Tsak daw na hindi mananahimik ang babaeng iyon kapag naubos lahat na ang pera ni Amaya. Sa huli ay nakumbinsi kami ni Melody na palabasing nababaliw si Amaya. Gagawa kami ng peking kasulatan galing sa mga pulis at sa pamunuan ng homeowners tungkol sa pagwawala at pagiging praning ni Amaya. Kapag daw napatunayan na may side si Amaya at walang kakayahang magdesisyon ng tama, ay saka magpa-file si Melody o si nanay sa korte ng petition for guardianship. Sa ganoong paraan ay malaya na raw namin mapapakialaman ang pera ni Amaya. Hindi na rin daw pwede maghabol si Arlene dahil pwede nang palabasin ni Melody na nang bigyan ni Amaya ng pera si Arlene, wala na sa hustong pag-iisip si Amaya. Matatakot daw maghabol si Arlene. Pagkatapos niya mapaamin ito, ay pasimpleng sinanyasan niya ang kaibigan niya na nasa labas. Pumasok ito sa silid at nagkunwari nagpapanik. Darating na ang asawa at mga anak ko. Kailangan nyo na umiksayada. Pagkadrama nito, pinabuunan niya si Wally ng 3 maliliit na supot ng plastic. Gusto niya humalakhak nang ma-imagine niya ito na sinisindihan ang dinikdik na tawas. Ano kaya ang lilitaw sa hugis na iyon? Duwende o kapre? Napangiti siya sa pagkaaliw. Biglang kumilos si Amaya sa higaan. Tumayo siya at nalipitan niya ito. Dahan-dahan itong dumilat. Namilog ang mga mata nito. Kapag kuwan ay tinitigan siya. Hindi na blanko ang mukha nito. Umupo ito sa kama. Glenn, nakahinga siya ng maluwag. Ang sarap ng tulog mo ah. Hayop ka! Bigla siyang sinampal nito. Bumaba ito ng kama at pinaghahampas siya. Hayop ka, ang sama mo! Sinangga niya ang mga kamay nito. Teka lang, magpapaliwanag ako. Itinanan mo si Maring, ang kapal na mukha mo. Hindi ako nagtanan. Teka muna, huminahon ka. Sinungaling, walang yaka talaga. Hindi nga eh, giit niya. Makinig ka muna. Hindi pa nito nagpaawat. Anong nakita mo sa Maring na yon? Mas maganda naman ako kaysa sa kanya. Natawa siya. Sige, tumawa ka pa, taksil. Itinulak siya nito. Sumadsad siya sa armchair. Kinuha nito ang isang decorative bottle sa console table. Sinunggaban niya ito bago pa nito iyon may pukpok sa kanya. Pareho silang bumagsak sa kama. Dinaganan niya ito. Ako ang taksil? Eh ikaw, hindi ako taksil. Bakit ka nakikipagmabutihan kay Jano? Natigilan nito. Kitang-kita ko kayo. Daig niyo pa ang mga bagong kasal. Hindi ah, pumiglas ito. Kung talagang hindi, patunayan mo. Kumarap-kurap ito at pagkatapos inanlaki ang mga mata. Patunayan? Oo. Ayoko Glenn, nahihiya ako. Hindi ako marunong. Nakakainis ka ang bastos mo. Napatitig siya rito bago muling tumawa. Hindi ka ba marunong makinig? Ayaw mo makinig sa sasabihin ko? Tila nalito ito. Namula ang buong mukha nito. Bastos ka. Ang gusto ko lang ay makinig ka sa akin. Kasi naman, kumilos ito sa ilalim niya.
Aminado siyang bilang lalaki ay gusto rin niya iyon. Naalala niya ang ayos ito na umakita niya ito sa kama na nakasuot na manipis na pantulog. Napalunok siya at bumilis ang pintig ng kanyang puso. Pero hindi iyon ang tamang oras para gawin nila iyon. Marami silang dapat pag-usapan. Umalis siya sa pagkakadagan dito. Hinawakan siya nito sa baywang parang ayaw siyang pakawalan. Amaya, Glenn, tila nakikiusap ito na iligtas niya ito. Ayoko mawala ka, Glenn. Mahal kita. Hindi ko alam kung ano yon, pero kung iyon ang tawag nila sa nararamdaman ko, siguro nga'y mahal na kita. Ibibigay ko sa iyo lahat ng pera ko. Huwag mo lang akong iwan. Niyakap siya nito ng mahigpit. Sa akin din naman ang galing ang pera mo eh. Unti-unting lumuwag ang pagkakayakap nito sa kanya. Kumala siya dito at umupo siya sa gilid ng kama. Ikaw yung babaeng pinagbigyan ko ng tiket ko. Hindi lang kita nakilala. Bakit hindi mo sinabi sa akin na Maya? Inisip mo ba na babawiin ko sa iyo ang lahat ng pera? Umupo ito at sumanda sa headboard. Oo, pag-amin nito. Natatakot ako na kapag nalaman mo, kunin mo lahat na napalalunan ko at iiwan mo ako. Takot na akong bumalik sa pag-iisa, walang matatakbuhan, walang masisilungan. Patawarin mo ko. Umiiyak na sabi nito. Kinuha niya ang mga kamay nito. Aaminin ko, naisip ko ring bawiin yung ibinigay kong ticket. Kaso, ibinigay ko na yun eh. Hindi ko kayang bawiin sa iyo ang lahat ng ito. Iyong ticket na nanalo, hindi na akin yon. Wala kang kasalanan, Amaya. Ikinuwento na sa akin ni Ate Arlene ang lahat ng mga nangyari. Hindi natin kagustuhan ang lahat. Alam ko na kung paano mo ako hinanap at kung paano mas inuna mo akong pahalagahan kaysa sa pagkatao mo. Bakit mo itinanan si Maring? Hindi ko siya itinanan. Hindi ko nga alam kung nasaan na siya ngayon. Palabas lang yun ni Melody. Makinig ka sa sasabihin ko. Sinabi niya rito ang mga nalaman niya kay Delphine at kung ano ang naiisip niya ang solusyon sa problema nito. Gusto kong sabihin mo sa akin ang totoo, sa puso at isip mo. Naniniwala ka pa ba magiging maayos ang mga bagay sa pagitan mo at ang pamilya mo? Tanong din ang sinagot nito sa kanya. Mahal mo ba ako, Glenn? O naawa ka lang sa akin? Ikaw lang pinagkakatiwalaan ko. Ikaw lang ang kaibigan ko. Kaya syempre, mahal kita. Nahalata niyang hindi nito nagustuhan ang sagot niya. Anong mali sa sinabi niya? Kaibigan, wika nito. Eksakto namang may kumatok sa pinto. Binuksan niya iyon. Si Ate Arlene ang dumating. May kasama itong lalaki na ipinakilala nito sa kanila bilang si Dr. Mandigma. Agad na kinuhanan nito ng blood pressure si Amaya. Ineksamin ang mga mata, bibig at mga kuko. Lahat na makakaya nitong gawin sa limitadong sitwasyon ay ginawa nito. Pagkatapos, iniresetahan nito si Amaya ng gamot para do sa namumuong ubo nito at mga bitamina, lalo na ang B-complex at iron. Kulang daw sa nutrisyon si Amaya at medyo anemic na. Nang ihatid nito ni Ate Arlene sa labas, ay sinabi ni Amaya na gusto na nitong umuwi. Teka, may sasabihin ka pa? Maangas sa tanong nito sa kanya. Hinawakan niya ang mukha nito at walang sabi-sabing hinalikan niya ito sa mga labi. Gusto ko na maging magkaibigan tayo habang buhay. Kahit hanggang sa kabilang buhay, naiintindihan mo ba ako? Pinahid nito ang namumuong muluhan nito sa mga mata nito. Samahan mo ako sa abangan ng taxi. Grabe! Ang sama talaga ng ugali ng pamilya ni Amaya, mga kafelisidad. Gagawin nila ang lahat para lamang makuha ang pera ni Amaya. Mabuti na lamang at talaga nagmamalasakit si Glenn sa ating bida. Gumawa talaga siya ng paraan para matulungan ng dalaga. Salamat din at hindi siya pinababayaan ni Ate Arlene. Binalikan siya lalo na at kailangan ni Amaya na kaibigan na masasandalan. Ngayong alam na lahat ni Amaya ang ginagawa sa kanya ng pamilyang kanyang kinupkop, mapigilan kaya ang masamang balak kay Amaya na sarili niyang pamilya? Abangan! Magandang buhay po mga kafelisidad. Pakitulungan din po ang Rosalinda Channel, kagaya po ng suporta ninyo sa Felicidad. Hinihingi po namin na makikilangbing din po ng like, subscribe, and watch kay Rosalinda na anak ni Felicidad. Maraming salamat po. Keep safe and God bless po sa ating lahat.